Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong pahayag ni Sara Duterte ay kung saan hindi siya dumalo pero meron siyang mensahe sa mga kababayan kuno na bakit hindi siya pumunta ng House of Representative para sa impeachment hearing proper. Okay, so basahin natin yan guys and then let's give also some komentaryo dito sa kanyang pahayag. Okay? So ayon kay Sara Duterte, mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo at pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Okay, so sa unang paragraph sinasabi niya, yung ating bansa ay nanganganib daw dahil sa energy crisis. Okay? At sa mga nawawalan daw ng negosyo, masasarang negosyo, etc. etc. Okay? So yun ang una niya. Next, ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi pagsagot at hindi pagdalo. So, pag pinag-uusapan ba yung mini trial o hearing proper, guys, sinasabi ba ng Committee on Justice na dapat bang sumagot yung Vice President? Di ba? Kasi yun na nga yung kanyang chance na sagutin yung mga aligasyon at maglabas din ng ebidensya para i-counter yung mga evidence na ma-present doon sa House on Committee on Justice. Okay, pero ayaw ni Sara Duterte kasi daw ay magiging media narrative. Okay? Hiningay mo na nga yung due process sa Korte Suprema kaya nahinto yung uh, impeachment trial mo last year. Pero ngayon, na sinusunod yung nakasaad sa hiling mo sa Korte Suprema, ngayon ay kumbaga sinasabi niya na ay ginagawa tong narrative ng kanyang mga kalaban para maging negatibo siya sa publiko. Yun ang tanong natin sa kanya, syempre, kung wala ka naman talagang ginawang kasalanan, bakit ayaw niyong harapin? Kahit yung mga abogado mo, ayaw niyong pumunta. Oh, simpleng-simple, di ba? Kung walang kasalanan, oh, ipakita mo, isampal mo sa mga pagmumukha ng mga congressman na wala ka talagang kasalanan. Simple. Oh. Okay, so next. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ng ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Ano kayang bakit niya sinasabing fishing expedition? Kailangan naman talagang ah yung House of Representatives merong kapangyarihan na maka sabpina ng mga ebidensya para ilatag sa publiko. At meron na yung mga nagreklamo or complainants, meron na silang mga ebidensya na naipresenta. Kaya nga, dapat hindi tawagin ni Sara Lustay yung pagdinig na to as fishing expedition. Kailangan mo lang talagang isagot yung paratang sa'yo. Kaysa sa sasabihin mo fishing expedition, hindi mo nga sinasagot eh. Diba? O next, muli, inauna ang politika sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. By the way, hindi ba pwedeng mag-multitasking? Yung Committee on Justice, hindi naman talaga siya yung committee na nakatuon doon sa problema ng enerhiya, crisis sa fuel. Meron namang ibang committee na nag-handle yon, di ba? Committee on Energy. At yung gobyerno, nakatuon na doon.
So, wag niyang sabihin na pinopolitika kaysa sa yung ano, eh meron ng taong gumagawa, mga tao o nasa gobyerno na gumagawa nito. Kaysa sa siya, kung sasabihin na tumutulong siya, eh wala naman tayong nakikitang pagtutulong niya. Kung meron siyang pagtutulong, eh ginagawa niya yun dati, pero wala siyang any contribution para sa gobyerno. Yun. Oh, next. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangan personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig sa Committee on Justice. Well, chance mo na sana eh. Naisumite, naisumite ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulungan ng ebidensya. Meron na pong ebidensya, huwag tayong maniwala kay Sara Duterte. And is most especially hindi niya sinagot yung paratang sa kanya doon sa sinabi niyang ad cautelum. Yun na nga eh, dapat niya sinagot kasi kung wala siyang kasalanan, kung meron talaga siyang ebidensya, sana inilatag niya. O, di ba? Samantala, mas pinipiliin ko ilaan ang aking oras at pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap ng gastusin ng pamilyang higit ng mga ilan. Syukran. At tanungin niyo po ang sarili niyo, Vice President. Sana ho, yung pamilya no ay hindi po pumupunta ng ibang bansa katulad ng kapatid mong si Baste at kapatid mong si Kitty, si Paolo din, papunta dito sa Pilipinas, punta naman doon sa Netherlands, sa Italy, at nagwo-world tour po ang inyong pamilya. Sana po tignan niyo yung inyong sarili at dapat yung malaman na kayo po, okay, as a public official, ay dapat nakatuon po kayo sa bayan. Hindi yung kung nasan lang kayo at kayo po ay namumulitika. Kasi ah, instead na tulungan mo yung Pilipinas, eh inuuna mo pa pupunta ng iba't ibang lugar para lang mangampanya. Okay? O yan. O now, bakit sa pagdalo ni Sara Duterte makaka hindi 'to makakabuti sa kanya? Ito, pakinggan natin si Congressman Luis Gervil Luistro. Doon sa determination of sufficiency in grounds, kung hindi dadating ang Vice Presidente sa hearing proper, it is almost the same, no? No evidence will challenge, controvert, or refute the allegations or evidence which will be presented by the complainant, no? And it will be, should I say, to the disadvantage of the Vice President, no? Sayang yung opportunity na pwede niya sanang i-question ang ebidensyang ilalatag ng complainant. In the same interview, Luistro was asked about Novota's. So, di ba? Kung meron man at least yung mga abogado niya, kahit yung mga abogado niya na lang pumunta, eh sana i-challenge yung mga ebidensya na yon, eh wala. O ngayon, mas maigi, mas mabilis ang pagproseso at pupunta yan sa Senado. At doon naman yung challenging part. Kasi mukhang madaming galamay doon si Sara Duterte kaysa dito sa House of Representatives. Kaya nga, pinapabayaan niya na lang, di ba? Pero di ba, kung wala kang tinatagong, wala kang kasalanan, alam mong clean ka, bakit hindi nyo harapin yung committee? Simpleng-simple. Ba? Sa mga manonood ng mga DDS, tanungin nyo, bakit ayaw pumunta ni Sara Duterte? O sasabihin nyo naman na fishing expedition, papahiyain lang si Sara Duterte. Eh, si Sara Duterte po, ayaw pumunta. Ang titignan nyo dyan, eh pag pumunta si Sara Duterte at hindi mapigilan ng kanyang mga abogado, ay
lalabas ang kanyang tunay na ugali na isang brat at hindi marunong sumagot ng diretso sa tanong ng magtatanong sa kanya. Kaya ang dami nagsasabing napakahinang magdebate si Sara Duterte, unhinged. Hindi hindi ginagamit yung utak kahit abogado siya, eh wala naman siyang any good record as a lawyer. Yan ang isipin nyo. Okay, so thank you guys for listening, and kung meron pa kayong komento sa ating video, paki-comment po sa ating comment section, at if nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and see you sa susunod na video.